Dalawang ahon sa QC ang pwede mong puntahan kung naghahanap ka ng akyatin pero ayaw mong lumabas ng Quezon City. Yung una, nasa loob ng UP Diliman, yung tinatawag na Heartbreak Hill. Nasa sulok siya kaya maraming hindi nakakaalam na meron palang gantong ahon dito. Aabot din ng halos 10% ang gradient pero hindi naman sobrang haba. Yung pangalawa, first time ko palang aahunin. Matagal ko na itong nadadaanan gamit ng sasakyan. Ilang beses ko na rin naisip rutahan. Ngayon lang ako nagkaroon ng pagkakataon. At eto pa, hindi dapat ito ang ruta ko ngayong araw. Dapat heat training to. Pinag tayo sa araw. Heat training pala ha. Grabe pawis ko. Nakaka 15 kilometers pa lang tayo. Ramdam ko na yung pagod. Ano po na masisilungan, ang init eh. 10 kilometers na ahon sana, pero nung nalaman ng coach ko ang plano ko, pinigilan niya ako. Day the time. Change plan tayo, sabi ni coach. Abort daw yung mission natin sa taktak. Dahil ang pinaghahandaan natin ngayon, reverse Kabyang Loop. 170 kilometers, halos 1,900 meters ang elevation. At malamang, aabutin tayo ng matinding init. Ayoko nang maulit yung nangyari sa akin sa Mount Samat. Nabonk ako bandang 120 kilometers. At alam ko kung bakit. Una, kulang ako sa heat training. Pangalawa, na-excite ako sa bagong bike fit kaya panay banat ko. Pangatlo, late ako kumakain. Inantay ko pang magutom ako bago ako mag-refuel. Ngayon, 2 linggo na lang bago ang Kabyang ride. At yung 3 bagay na yan ang kailangan nating ayusin. Yung next na Ayaya ride natin, yung sa Kabyang Tunnel, 170 kilometers lang yan. Pero ang daming ahon dahil Kabyang Loop yun. Reverse Kabyang Loop, akit ang Tagaytay pagkatapos ng Kabyang. At dahil ahon yan, magpa-practice na tayo umahon ngayon pa lang. So yun ang ensayo natin, practice sa ahon tsaka init ng araw. Magsisimula tayo dito sa Marilao, tapos akit tayong taktak. So dadaan tayong Valenzuela, Quezon City, tapos Marikina, tapos Antipolo. Target natin ngayon maka minimum ng 50 or 60 kilometers para sa ensayo na to. Alas 2 ng tanghali ako nag-ride out niyan. Pag ride out ko pa lang, ramdam ko na ang 45 degrees Celsius na heat index. At habang patagal ng patagal, mas lalo ko nararamdaman ang init ng araw. Lalo pa kapag natatraffic ako dahil wala namang lilim sa kalsada at napapalibutan pa ako ng mga sasakyan. Hindi pa man din ako nakakalayo, naramdaman ko na agad na mabilis akong mahahapo sa ride na to. Pero kailangan kong panindigan dahil siguradong mas matindi pa dito ang init na dadanasin namin sa darating na Kabyang Loop. Nandito tayo sa Malhacan, may Kawayan, Bulacan. Bali, shortcut to, iwas tayo Macardo Highway. Daan tayong service road sa gilid ng NLEX. Kawayan exit na tayo. 2:18. Hindi masyadong mainit ngayon kumpara nung alas 11 ng umaga nung nag-Mount Samat kami. Ngayon medyo tolerable eh. Akala ko lang pala na tolerable ang init dahil kakasimula ko pa lang ng ride ko at kumbaga ay nagwa-warm up pa lang ako. Pero pagdating ko sa gilid na mismo ng NLEX, dun unti-unti ko nang naramdaman na painit na ng painit ang tama ng araw sa balat ko. Traffic to. Ang init pa naman. Pinag tayo sa araw. Heat training pala ha. Ang hirap pag kami nakakasabay ng ganyang malaking truck Hindi mo maunaan, hindi mo na masingitan. Buti hindi pa tayo sa junction. Ito nakagilid. Pero tulad yan, hindi mo pwede sabayan doon.
Mabuti at nag-traffic at medyo maluwag ng konti sa gilid ng truck, kaya nakasingit ako. Ang hirap pumili sa traffic dahil talaga mararamdaman mo ang init. Pero maya-maya lang, mas sumikip na yung kalsada at nag-traffic na ulit, kaya di na ako nakausad at lalo pang nabilad sa araw. Pakiramdam ko mas damang init kapag nakahinto ka, kumpara sa kung umaandar ka at nahahanginan kahit papano. Grabe. Ang bilis talaga maka-drain ng ng init ng araw. Nakaka 15 kilometers pa lang tayo. Ramdam ko na yung pagod. Ang bilis makaubos. Dito na tayo sa service road gilid ng NLEX. Pamindanao Avenue na. Traffic! Init pa naman. Paahon itong kalsada papuntang tunnel sa ilalim ng Quirino Highway. Normally, binibigatan ko ang sipa dyan paahon para mabilis makaakyat. Pero yun nga, isa sa pinapractice ko ngayon ay pag-conserve ng lakas, kaya inalalayan ko lang ang padyak dito. Mabuti na lang din at meron na akong 4i power meter, kaya hindi na pakiramdaman lang ang pagkontrol ng lakas. Nakikita ko na sa Garmin kung ilang watts ang ginagawa ko at pag tumataas ang power, inaalalayan ko ang sipa ko. Buti na lang may lilim. Ako pa naman to, papunta rin sa tunnel. Ako ng stoplight. Ano po na masisilungan, ang init eh. Buti meron dito maliit na poste. Dito na ako sa Visayas Avenue, corner Congressional. Papi, alas 3 na ng hapon. Magto 20 kilometers na tayo. Dito muna tayo, practicein natin yung kain kada oras tsaka hydrate. Hindi na ako nayayari madalas eh. Nakakalimutan pa. Sa may Luzon, manda sa unahan. Ano tayo, merienda. Nakapagpahinga na ako, kain, merienda, hydrate. Change plan tayo, sabi ni coach. Ano raw, abort daw yung mission natin sa sa taktak. Ang suggestion niya, hindi raw muna dapat ako umakyat ngayon base dun sa training history ko nakaraan sa Samat. So dapat daw ngayon 20 kilometers na lang na cool down na. So UP na lang pala tayo. Actually, pagkatapos ko magpahinga at magmerienda, medyo nakabawi ako ng lakas. Pakiramdam ko, easy na lang sa akin kung aakyatin ko pa yung taktak. 10 kilometers lang naman na ahon yun. At dahil nasa tandang sora na ako, kung tutuusin malapit na yun. Pero mas pinili ko makinig kay coach. Binigay ko kasi sa kanya yung stats ng ride ko sa Mount Samat
Tapos sinabi ko rin na 7 days ago na yon at mula nun ay hindi pa ulit ako nag-ride. Sinabi ko rin na 2 PM ako nag-ride out at 40 plus degrees ang temperature. At sinabi ko rin na naka 20 kilometers na ako. Ang payo niya sa akin, wag ko daw isagad dahil kakabalik ko lang after 1 week. At isa pa, okay na raw na heat training muna ngayon. Sa susunod na raw yung hero ride which is 70 to 90 kilometers na may kasamang ahon. Pinayuhan niya ako mag-cool down at tapusin sa 40 kilometers ang ride ko. Katipunan na tayo. Bali, ano na lang, detour tayo. Meron na lang akong hahunin ditong isa na matagal ko na gusto hahunin. Hindi ko pa nakaakyat. Hindi na tayo magtataktak. Bukas na lang siguro. Bali yung hahunin natin, dyan din yun. Mababa muna tayo dito sa Katipunan, Barangka. Tapos bago magtulay ng SM Marikina, kakanan tayo. Tapos pabalik lang din ang Katipunan na Avenue. Kalalay lang muna. Dahil simula nung Mount Samads, ngayon na ulit ako nag-ride. 7 days na nakakalipas nun. Kaya wag daw biglayin. Yun, sa wakas maaahon din natin to. Ang tagal ko nang gusto ahonin to eh. Hindi ko tuloy matansya kung mahaba o maiksi. Pero banayad, at least meron tayong ahon. Tapos kasabay natin yung drone nasa likod. Take a step. You don't have to wait. Lose that breath. You don't gotta Obstacle detected. Aircraft will temporarily change follow directions. Stay on the road, won't you? Stay on the road, you're doing fine. Stay on the road, won't you? Stay on the road, it'll work in time. Don't trust that voice, just let her speak. You got a choice, just let it be. Stay on the road, won't you? Stay on the road, you're doing fine. Stay on the road, won't you? Stay on the road, it'll work in time. Stay on the road. Stay on the road. First time natin aahonin to. Pagka nakasasakyan, medyo mukha siyang matarik eh. Naman natin pag nakabike. Kasi madalas yung mga kalsada, ganoon observation ko eh. Kapag nakasasakyan ka, mukhang matarik. Pero pag binike mo, saktuhan lang naman. Ito, magkakaalaman tayo. Tingnan natin.
You almost leaned in. Shadows move, Obstacle detected. Skin Aircraft to will skin. temporarily change follow direction. something unspoken. Will you let me in? You and I will always have that one night. Come. Ulit na, sabi ko maiksi lang pala to. Halos patapos na yung ahon. Nakabanayad nga lang. We'll always have that sunrise. Obstacle detected. Aircraft will temporarily Daybreak, the shadows fade. Katipunan na natin yun na ulit. Sarap! Nakakabitin. Amos pala yung pangalan ng street na yon sa Katipunan Avenue. CP Garcia na tayo. Punta na tayong UP, punta na tayo mag-cool down. Bukas tayo babawi. Try natin sundin si coach. Soft light falls quiet. Ikot tayo dito bago magpahinga. Last ano natin, last ahon. Dito sa UP, kung di nyo alam, merong ahon dito, Heartbreak Hill. Tignan nyo sa Strava, makikita nyo tong ruta na to. Something was spoken. Follow nyo ako sa Strava, Ian Howe. And you and I will always have that one night. Come morning light, we'll always have that sunrise. We'll always have that sunrise. Daybreak, shadows fade. You step back, I step away. Nothing's broken, nothing new. Only the sunlight. Over you and I will always have that one night. Come morning light, we'll always have that sunrise. We'll always have that sunrise. I don't wanna leave. I don't wanna. Obstacle detected. Aircraft will temporarily change follow direction. Just for a moment more. Ayos na, dyan na muna nagtatapos yung ating vlog ngayon. At bukas natin tutuloy kung anong sabihin ni coach. Kakalimutan matatakas sabihin mga silang mag-comment, mag-like at mag-subscribe. Ay suswertihin. Hindi mag-skip ng ads, mas lalo suswertihin. Hanggang sa muli, salamat.
always have that one night. We'll always have